Ito ang tubig ko. Okay, let's start. Tayo po tayong lahat at para sa ating gawin sa ating Panginoon kahit Lord, salamat po sa marang ito. Lord, sa marang na po na pinagdala mo sa amin. Salamat sa mga pasensya. Salamat sa mga bagay na nag-iingat. Mga bagay na amin po mga pangailangan na ginamit kalusugan sa parang araw. At yung araw ang po. Salamat sa kami ganitong pagkakaroon. Nakakita ang isa't isa, salamat ang iba po ay napakahirap na sila ay nakapunta. Kaya din Lord, salamat sa mga kapatid namin na nasa online na nanonood. Pagpala niyo po kami. Pagpala niyo po ang mga salita, kami din ang alam po ng pagawin kapag sa pangalan ng Jesus. Pinatingin po tayo ng kayo at tayo po uunahan. So we start the praise and worship call and be reminded that we should always thank Him, thank for His blessings, because our struggle and our challenges is smaller compared to our income. Amen? So regardless we have our struggles and challenges. And let's sing to the Lord.
pwede po natin tayo pag-aaral. So, give worship our Lord. Umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. And of course, binabati po natin yung ating mga kapatid sa nanonood sa online at mga ganda na marinig na yung ating announcement. Sa Saturday ay tayo po muli ay babalik sa Kenny Rogers, yung ating biniling lugar. No? Sa Kenny Rogers po, alas 4 ng hapon. Saturday na po yan at hopefully yung ating mga kapatid na nanonood sa online
at saka yung nasa ibang mga bansa ay panalangin po niya sapagkat tayo po ay magkakasama-sama muli. Malaking lugar, of course, madaling puntahan. At so, sa Saturday na po yan, which is July 27, no? At 4 o'clock. And then the following week will be, Lord willing, nandun po tayo sa Midtown 2, no? Kung okay na po yung lugar. Mapag-uusapan po natin yan sa Saturday. At saka sa Saturday, may Lord Supper din po tayo. Thank you for reminding. Sa Saturday, magkakaroon po tayo ng, first time ng ating Lord's Supper. At gaganapin natin yan sa Kenya Rogers. So, don't be absent. At sama po natin, imbitahin natin, mga kapatid natin na matagal natin hindi nakakasama. At ganun din naman yung po ating mga kaibigan dyan po sa Kenya Rogers. At speaker po natin ang naki-schedule ay kapatid na Dylan. Then after that, ang kapatid na Asera magiging speaker. Kadalasan nakakapag-speaker po kung saan lugar ng mga bago So, katulad po ito na yun. Kumusta po ba kayo mga nandito mga kapatid? Okay ba kayo? Okay. Ayos, salat. Okay. Sa aking pong pasimula ay tanungin ko kayo, kung kayo po ay mag-a-abroad, anong bansa ang inyong gustong puntahan? Magsabi kayo kasi bibigyan kayo ng ticket. May narinig ako, Israel. Pumunta ako sa iba, bakit Israel? Kasi dun yung historical at saka mapapasa natin, maraming lugar doon na sa banal na kasulatan ay nandoon. Magulo at saka mahigpit, no? Kasi alam niyo naman, ang Israel ay laging merong threat, no? So, pero ako din, kung ako tatanungin, no? Yung isa may narinig ako, sa Quiapo kayo, sa Switzerland. Si Esther ba yun? Si Sandra. Bakit Switzerland? Ha? Maganda doon, no? Actually, mamaya, kasi ang Switzerland ay isa daw sa bansa, no? Sa Europe, na talagang napakaganda, plus medyo parang ligtas ka, mas low ang mga crime, plus konti yung mga tao. Isa pa, saan bansa gusto nyo? Nakilikaw? Pilipinas? Kung mamaya sabihin nyo na po tsaka ano, tayo sa Australia o ano ha? Okay, siyempre minsan di natin naiisip, no? Kami din ni Wyatt, ganun no? Maging silakan. Wala naman kaming nasa isip na bansa, hindi dito lang, no? May mga pagkakataon, minsan, dumarating na lang yung pagkakataon natin, pero minsan maganda rin na meron tayong lugar na prefer nito. Sa Iceland daw, kaya medyo malapit ito sa Switzerland, Europe, no? Ang sabi po ganito, ang Iceland po daw for the past 14 years ay napaka-safe na tirahan ang Iceland. Plus, ang tao medyo konti. 340,000 lang sila. Bagamat hindi naman siguro kalaki at hindi. Mahirap lang. Mayelo, malamig. Maraming ice. Pero masarap siguro magtinda ito ng halo-halo. At pagkatapos, yung kanilang bansa, in fact, ang sabi, Iceland has no military. Hindi nila kailangan ng mga sundalo. Mayroon din siguro mawain mo, nasa yelo. No? At napakataas po ang tinatawag nilang equality. Meron silang legal same-sex marriage. Yun po. New Zealand, isa rin po daw. Tulad ng Australia, na kung saan ay napaka-konti rin ng tao. Pangalawa, safe din po na pumunta sa New Zealand. Sa Australia, ang problema lang, may mga wild animals. Pero sa New Zealand, wala. Sabi po daw, walang ahas doon. Ewan ko naman. Kasi pag may mga tao, may ahas. Bakit natin nabanggit yan? Okay?
Kasi sa mga ito, pag-aaralan natin ay ang bansa Israel. In fact, nung tayo dati sa church, nagpa-plan kami pumunta sa Israel by grupo. Nung buhay pa ang kapatid na Carmen, nag-iipon na kami. Dahil walang naguhulog, walang naipon, hindi natuloy. Pangalawa, laging merong tawag nating threat. Alam naman natin, di ba? Siguro, kailan lang, last year, di ba? Meron gera, ano po? At napakahirap pumunta. Pero yan ay isang bansa na madalas puntahan ng mga mananampalataya, lalo na yung mga leaders ng church, kasi lahat ng halos mababasa natin ay siyempre dyan nangyari at dyan pumunta ang ating Panginoon Jesus. Kahit sa Old Testament, binanggit, of course, yan din ang lugar, at saka sa New Testament. Sa Acts 1:6, sabi ng mga anak ng ating Panginoon bago sila umalis, ang sabi niya, then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time, going to restore the kingdom of Israel? Bakit? Bakit tinatanong nila na ito bang pagkakataon na to? Kasi pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, bago siya umakyat, sabi, i-restore niyo na ba yung kaya ng Israel? And of course, syempre hindi pa. Ang sabi ng ating Panginoon, sinabi niya, hindi pa. Sapagkat kayo muna ay magiging saksi ko. Kasi darating po yung tinatawag na church age. Pero, unawain po natin, sa Israel, napakahalaga po at lagi nilang nasa isip yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Pag-ahari ng Diyos sa Israel, politically, no? Ay lagi nilang hinihintay na sa lahi ni David na pinangako, no? Diyan nakilala, pinaka-popular at mataas na at magandang experience nila yung pag-ahari ni David noong time na yun, yung kingdom na yan. At syempre, nawala yan at yun ang hinihintay nila. Sinasampalatayanan po natin sa atin na ang bansang Israel ay kasama po, of course, sa plano pa rin ng ating Diyos. At binabantayan po yan ng mga Christian community at Christian evangelical. Sapagkat kung ano ang galaw sa Israel, doon tayo minsan nagbabatay kung ano ang mangyayari. Kaya yung pananampalataya po ng talagang mananampalataya sa banal na kasulatan ay pananampalataya din natin yung lahat ng sinabi at mga propesiya at pangako ng Diyos sa Israel. Bagamat magkaiba ang Israel at ang church, pero ang lahat ng mangyayari sa Kanya ay meron din pong kinalaman sa ating buhay sa kasalukuyan. Kung ano din ang magiging future natin. Kaya, tayo po naniniwala, we believe God has a distinct plan for Israel. Meron po siyang distinct o ibang plano sa Israel, separate from the church. Ang church po ay church. Ang Israel ay Israel. Tayo po ay Israel. Well, technically, hindi po. May binanggit spiritually, para rin tayong Israel sa pagitan ng ating Panginoon. Pero pinag-uusapan po, ang Israel ay Israel at tayo po ay Iglesia. Iwalay po tayo sa Israel. The promise made to Abraham, no, Isaac, and Jacob will be literally fulfilled. Saan makikita yung pangako na yun kay Abraham? Well, of course, sa aklat ng Genesis. Kung saan nagkamamali, well, it could be like Genesis 12, tinawag siya, hanggang tuloy-tuloy na yan. Ano po ba ang pinangako kay Abraham na nagpatuloy kay Isaac at kay Jacob? Yeah. Unang-una, sila o siya ay pagpapalain ng Diyos. And of course, pagdating kina Isaac, kay Jacob, na naging bansa na, pagdating kay Jacob, nakita natin na sila ay pinili ng Diyos bilang isang bansa. So, yung nagsimula kay Abraham na pangako at later nagkaroon ng mga prophecies kay Jacob, kay Isaac, ay napunta sa kanila bilang mga ninuno ng Israel.
Tandaan po natin, sila po ay ninuno ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon po ay isang Israel. Ano po? Isang Hudyo. Yan ang lahi niya. Kay Abraham, pinangako ay marami. Pagpapalain siya at magiging pagpapala siya sa maraming mga bansa. Ano? Doon ba sa maraming mga bansa, kasama tayo doon? Yes. Okay. And of course, mapufulfill yan, lalo na nung dumating ang ating Panginoon. No? At makikita natin, maraming mga bansa ang kumilala sa Diyos sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. Plus, si Abraham ay pinangakuan din ng lupain. Saan lupain yan? And of course, lugar yan doon sa Middle East. In fact, pag tinignan po ninyo at nag-aaral kayo ng pangako niya kung ano yung isko, napakalaki po niyang bansang yan na ipinangako o yung lugar na yan, hindi lamang po dun sa portion ng Israel. Ano? Hindi ko ako eksakto, pero yan po ay labas din pa ng Israel at napakalawak. Pero actually, hindi po nila nasako. Sapagkat sila po ay hindi handa. At of course, nakita natin sa history, medyo kulang ang kanilang pananampalataya at takot sila at hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Kung yan ay sinakop nila, malamang, mas kukonti ang kanilang problema sa ibang bansa. Bakit? Sapagkat yung pagpapala ng Panginoon ay mas malawak at lalawak sila kaysa dun sa lugar nila ngayon. At dahil sa kanilang, of course, disobedience, ay nagkaroon po sila ng mga ibang mga problema. Pero pinangako din ng Panginoon sa kanila na sila ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari. Kaya titignan natin mamaya maging yung tinatawag na sinasabing unconditional covenant or promise. The church has not replaced Israel, and God will fulfill His covenant promises to Israel in the future millennium. Naalala niyo yung millennium na Sunday? Ano po yun? Yung isang 1,000 taong paghahari. Yun ay darating din yung fulfillment ng ating Panginoon doon po sa tinatawag na covenant promises sa Israel. Ang kahalagahan po ng pag-aaral, yung tinatawag na Israelology. Sabihin nyo nga, Israelology. Israelology. Kasi dati, eschatology, the study of future events. Ito, Israelology. Kasi yan ang term nila kapag kayo ay nasa theological na pag-aaral. No? So maganda rin na nababanggit kasi pagka kayo ay naghanap, halimbawa of course sa internet, sa Google, i-type nyo yan at makikita po nyo na yan ang pinag-uusapan, ang tawag doon po sa pag-aaral ng bansang Israel. Israelology. Ako nagugulo. Israelology. Ang kahalagahan nito kasi ganito. Kung ano ang ating paniniwala at pagtanggap at pagkilala sa bansang Israel ay may kinalaman sa ating pananampalataya, doktrina, at maging sa ating buhay at lalong higit yung ating pagkakilala sa Diyos at pagtanggap sa Diyos. Kasi tandaan natin, ang Diyos ay pinili niya ang bansang Israel. At marami siyang mga itinuro at pangako at blessing sa kanila na kahit tayo po ay isang church, meron pa rin po tayong ugnayan sapagkat ang pagliligtas ay manggagaling din sa bansang Israel. Kaya po, walang tinatawag na iba pang anointed maliban sa ating Panginoon na pinili ng Diyos na tagapagligtas. Kasi ang ating Panginoon Yesus, siya lamang po ang galing sa bansang Israel na pinangako ng Diyos para natin maging isang Messiah, the Anointed One, at maging kaligtasan natin. Meron pa po bang iba? Kasi marami nagkiklaim yan. Maghanap po kayo na nagkiklaim ng Christ at Jesus. At meron pong kilala na at least 3 na kine-claim nila na sila po ay pinili ng Diyos na maging daan at tagapagligtas. Maliban sa ating Panginoon. Sinasabi po nila, 3 po yung nakita ko.
Aba, kasama ang Pilipinas doon. Ayaw magbanggit ng pangalan. Pero alam nyo na, kasama ang Pilipinas. Sumikat pala tayo sa gano'n, sa mga maling turo, at saka sa ano. Pero, yan ay may kinalaman sa atin pong pananampalataya. Napakahalaga na makikita natin yung perspective. Tayo po ay tinatawag na dispensationalist. Ibig sabihin po ng dispensation, ang Diyos merong patakaran, merong siyang season, merong pagkakaayos-ayos. Yan po ang ibig sabihin na binabasa natin. Na kung saan, kaya po tayo, tinatawag natin itong grace period or church age, church age. Ito kasi ay kasama dun po sa layunin at plano ng Diyos sa mga dispensation na darating pa. At pagkatapos nito, another po na mga season ang darating. Kasi kasama po yung, of course, yung rapture, of course, at mamaya, titignan po natin yan. Mamaya. Ang promise po kay Israel, anong pong sabi sa Ezekiel? For I will take you out of the nations, I will gather you from all countries, and bring you back in your own land. Kasi ang malungkot po, paulit-ulit, ang Israel po ay sinasakop na ibang bansa. And of course, yung time na yan, na-prophesy, na ang sinakop po, halimbawa, ang Israel, nahati sila, at saka Judah, ang Israel, sinakop po siya ng Assyria. Nung siya ay sinakop, hindi na po malaman kung nasaan sila. Marahil ng iba, maraming namatay, yung iba na punta sa mga ibang bansa o ginawa silang slave. Then, ang natira po, ng ilang taon pa, ay ang Judah, at nandun po yung Jerusalem. At yung Judah, eventually, sinakop din po siya ng Babylonia. Okay? So, nawala na din po siya. Then, yung pong pangako ng Diyos, ibinalik sila. Diba? Sa panahon po ng Persia. Ibinalik sila. Then later on, na-disperse na naman. Napakatagal. And then, of course, sa panahon ng ating Panginoon, wala pa rin sila. Noong 1940, nagkaroon sila ng bansa. So, paulit-ulit, yung pangako ng ating Panginoon ay dumarating. Ang sabi niya, I'm going to make Jerusalem a cup that since all the surrounding peoples, so in Judah will be besieged, as well as Jerusalem on that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. In fact, sa maraming mga experience po sa gera ng Israel, magugulat kayo kung bakit ang Israel nagwawagi kahit po merong experience na kung nagkakamali, 5 bansa ang nagkapit-kapit, no? Yan, kailan lang yan. At nagkampi-kampi para digmay ng Israel. Pero hindi po sila nanay. Bago pa dumating ang ating Panginoon, merong mga gera, pero actually sila po ay nagtatagumpay. Masasabi natin ang Israel ay sanay sa gera, no? Sanay sa dispersion. Pero ang makikita natin, nandun yung kamay at himala ng ating Panginoon. Binabalik siya. Kaya po yung pangako, talagang totoo, binabalik. At darating ang pagkakataon, di ba? Sa rapture, sa millennium, sila po ay ibabalik ng ating Panginoon at maghahari ang Panginoon. Kasama nila at kasama natin. Marami po sa lumang tipan, sa Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, na nag-prophesy ng restoration ng Israel. Kaya hindi po nakakamangha na kahit ngayon, may Israel. Matagal na po silang nawala. No? Sa panahon ng ating Panginoon, wala po. Sila po ay hawak ng Roma. Pero imagine, 1940, kanina binanggit ko, ay binigyan po sila ng naging isang bansa sila. Yun po ay maaaring isang sinyales ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus sa kanyang paghahari. Kaya maraming nagsasabi na ang Panginoon ay malapit nang dumating. And of course, meron mo ng rapture, meron mo ng tribulation. Naglagay po mamaya ng konting parang anong tawag dyan? Hindi mapa yan, parang parang outline, outline of eschatology or future event.
Ngayon, pinangako sa Ezekiel, for I will take you out of the nation, I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. At ano, nangyari po ba yan? Yes. At ngayon po ay mayroong bansa Israel. Bakit po? Kasi ang pangako po, yung covenant kay Abraham ay talagang nasa kanila hanggang ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants. So yung covenant kay Abraham, it is an everlasting covenant. Kaya maging sa kanyang anak, si Isaac, si Jacob, at yung kanilang mga anak, later on, naging 12 tribes hanggang dumating sa ating Panginoon. Yung covenant na yon ay nagpatuloy. In fact, nagkaroon ng tinatawag na New Covenant. At yan ay tinupad sa magitan ng ating Panginoon. Yung Old Covenant ay iba sa New Covenant. Bagamat parehong pangako, pero yung New Covenant ay sa ilalim po ng pangunguna at fulfillment ng ating Panginoon. Though it is also a fulfillment ng tinatawag nating Old Covenant. Kasi ang Panginoon, siya po ang nag-fulfill ng lahat ng pangako at prophecy sa lumang tipan at makikita po natin ang fulfillment sa bagong tipan. Ito ay yung tatlong bahagi po ng Israel ang dapat po ninyong tignan. Okay? Kapag kayo po ay nag-aral. Yung past, yung present, at saka yung future. Medyo mahirap yan. Okay, mag-alala. Ako, ilang beses ko na pong binabasa yung tungkol dyan. Maraming mga bagay, hindi ko naintindihan. Kasi yung mga prophecy, talagang dadaan-dahanin mo. Pero kung Israel ay nahati sa tatlo, kapag nag-aaral kayo ng Israelology, binibisang part yun. Yung past, yung present, at saka yung future. Yung past, alam natin, yung pagkapili sa kanila bilang bansa. Yung pangako kay Abraham sa kanyang ninuno, and then later on sa kanyang anak na si Jacob. At naging bansa sila. Sila po ay actually ay piniling bansa ng Diyos. Elect po sila. Sila ay pinili na maging patotoo sa maraming mga bansa. Yan po ang plano ng Diyos sa kanila. Sila po ay pinili, hindi po dahil ang sabi, sila po ay malaking bansa. Kung hindi, sila po ay mahal ng Diyos dahilan sa covenant ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kaya sa lahi nila ay doon lang po bumabagsak yung tinatawag na election na sila po ay pinili ng Diyos, walang ibang bansa. Para sila po ay maging daan o instrumento ng pagkakilala natin at pagsunod ng ibang bansa sa Diyos. Kaya lang sila po ay, alam natin, naging disobedient. Pero ang plano ng Diyos, ipinakita sa kanila na sila pinili at sila po ay talagang minahal ng Diyos. Ang makikita po ninyo kapag nagbasa kayo sa lumang tipan sa aklat po ng mga major or minor prophets, nakikita talaga natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Na kahit ganun sila sumuha, sila po ay pinili ng Diyos at sila'y inanuga at talagang minahal sila ng Diyos. Kaya, ang isa po sa key ng ating pagkaunawa sa prophecy ay ang pag-aaral po natin at pagbasa ng nakaraan po ng Israel. Nakikita po natin sa Deuteronomy, chapter 4, chapter 10, yung purpose, ano po, makikita natin that they will call the Holy Nation, at tinawag din pong priestly kingdom, at ibabate po ninyo yung Romans 3, 1-12, at nakikita po ninyo yung kaugnayan na sila po ay pinili ng Diyos bilang isang bansa. At maging manggaling din yung Messiah, at walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung pong tinatawag na unconditional covenants, na ibig sabihin, kahit na sila'y sumuway, sila din po ay tatanggap pa rin ng pangako ng Diyos. Mayroong pagtutuwid, may mga bagay na minsan hindi nasunod at hindi napunta sa kanila, pero actually tinawag na conditional sapagkat ang paghahari ng Diyos sa lahi ni David
ay mangyayari pa rin sa panahon ng ating Panginoon. Ano po? In fact, sa kautusan nga, binabanggit na yung kautusan na isinulat sa bato sa pagdating ng ating Panginoon, isusulat niya na saan? Sa kanilang mga puso. At nangyari yun sa ating Panginoon. Ito ay napakahalaga. Napakahirap sundin na ang kautusan ng Diyos ay naisulat sa bato at naging kautusan nila. Kahit anong higpit nila. Pero sa fulfillment, sa magitan ng darating na pagdating ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan at sa pagdating ng Espiritu, ay isinulat na po ang kautusan sa ating mga puso. Kaya actually, mas nasusunod po natin at meron tayong kakayahan at kapangyarihan sa pagitan ng Espiritu at ng ating Panginoon na masunod po ang kautusan ng Diyos. Dahil po kasi ang kautusan natin, ang kautusan ng Diyos ay nasa atin. Kaya ang laki po yung influensya nito at kalakasan natin. Sila po actually, every moment, nagbabasa po sila ng kautusan. At kung tinitingnan po nila, literal, word for word, sinusunod nila. Pero tayo po, ang Espiritu at ang kautusan ng Diyos nakasulat sa atin, hindi ba nakikita na tayo po ay natutunto at sumusunod at naunawaan natin ang kautusan ng Diyos sa atin? Kasi po, ang kautusan po ay naisulat na sa Espiritu. Ito ay napakahalaga po sa Israel. Present, even up to now. Ang kautusan po ay tinatawag na law. Kapag binanggit po sa Israel, kahit maraming kautusan, isa lang po yan sa Israel. By the way, ang Bible natin, originally po, of course, yung Lumang Tipan, naisulat po yan sa Hebreo. Yung ating New Testament, naisulat po yan sa Greek o sa Griego. Kaya pag mag-aaral po tayo ng Bible, at saka theology, mas lalong maganda, mapag-aralan po yung Hebreo, at saka yung tinatawag sa Greek na Greek o Koine Greek, na ibig sabihin ay common language ng panahon nila. Pero pareho po yung language na yan ay wala na. Bagamat meron pa rin pang Greek ngayon na lingwahe, pero yung maraming mga salita nila ay actually wala na. Pero meron po na preserve po yung mga ibang isinulat. Yung pong Hebreo na aklat po ng Lumang Tipan, isinulat din po nila sa Greek, sinali nila. So from Hebreo to Greek. Okay? Ng mga 70 elders. Okay? Nalimutan ko yung term po niyan, pero yan po ay tinawag po na pagkasinyon ka rin, no? From Hebrew to Greek. Kasi originally, yung Genesis, hanggang po yung mga ibang mga sulat po sa Lumang Tipan, ay Hebrew po yung sulat. Pero time po niya, alam pa po nila yan. Greek speaking na sila, Greek speaking Jews, isinalim nila. At nagkaroon po ng tinatawag na Greek na po ang sulat ng Genesis, Exodus, sa panahon po namin ng Bible School, nag-aaral po kami ng Greek. So kahit po paano, nababasa ko yan. No? Naintindihan ko po yung ilang mga words sapagkat kumuha po kami. Napakahalaga po niyan kasi doon natin makikita yung talagang original na talaga ibig nilang sabihin. Kaya huwag tayo maging dogmatic hanggang hindi natin nababasa at nakikita sa Greek. Kasi po ang Greek naman ay meron namang translation. No? Word for word, pinag-aaralan nila. So napakahalaga na tingnan talaga yung konteksto na yan. Yung present po ng Israel, isa lang po ang tingin nila. Ang Bible po nila, no, of course, yung Torah, at saka later on, yung sulat din ng mga prophets, ay isa lang po ang tingin nila. Wala po silang chapters at saka mga verses. Nailagay po yan para madali natin makita. Kaya pag binasa nila yung Bible, ang tingin po nila dyan, isang kautusan. Kaya pala si James may sulat, kapag meron kang hindi nasunod, you are breaking all the laws. Kasi tayo, ka-tendency natin, ito, okay, nasunod ko to, ito, hindi, nasunod ko. Sa kanila, isa na. When you break the law, sa kanila, kaisipan, you already break and broke all the laws. You have broken all the laws. Ang hindi mo masunod,
Sa isa, ay na-break na lang. Kaya, yun po yung kanila makikita natin. Ang ating Panginoon Yesus o binanggit, Christ is the end of the law for righteousness. Christ broke down the dividing wall, abolishing the law of commandments. Kasi po ganito, napaka-imposible na magsama ang mga Hudyo sa mga Hindi. Makikita pa rin natin yan sa New Testament. Hirap na hirap sila. Kasi sila sanay po sa kautusan, plus marami po silang mga tradisyon at ginagawa. Para sa kanila dahil pinili sila ng Diyos, sila yung ganun. Sila lang yung katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tingin po nila sa gentil ay marami. Idagdag mo pa kasi marami yung kinakain ng mga gentil. Kaya sila lang po ang malinis sapagkat sila ay umiiwas sa maraming karunihan. Physically. Plus sila po ay, of course, bansang pinili ng Diyos. Ito nga naman, as far as flesh yung pinag-uusapan, pwede ka magmalaki. Naalala ko, na-experience kami sa dating church namin, napakatagal na. Sabi niya, Kuya Kadi, ako'y babalik na sa Israel kasi lahi ako Hudyo talaga. Sabi ko, paano mo nasabi? No? Kasi mukha daw siyang Hudyo. Tingnan mo nga yung katabi niyo. And of course, hindi totoo yun. Di ba? Isang bansa lang ang pinili, of course, ang bansang Israel. At sila ay talagang makita natin, very proud. Kaya napakataas ng tingin nila na hindi sila pwedeng makasama ng mga hindi. Kaya pag binasa po ninyo, aklat ng mga gawa, nako, grabe po yung relasyon ng mga hintil sa mga Hudyo. Kahit matagal na, natanggap na nila. Pero pag dumadating po yung mga religious leaders, even mga tinatawag ng mga Kristiyano na, mga Hudyo, nahirapan sila. At minsan, nakaka-influensya sila, lumalayo pa rin sila sa mga hintil. May experience po yan si Pablo sa Galatians chapter 1. Kinulit niya si Pedro. Later on, may kasama si Pedro, nadamay din. Humiwalay siya sa mga hintil. At ang sabi, teka, itinuturo ng banal na kasulatan that Christ broke down the dividing wall. Isa po sa dividing wall kasi sila po sanay sa kautusan na sumunod. Tayo, kautusan na natin ay bagong kautusan na turo ng ating Panginoon Kristo. Sinira ng Panginoon yung dividing wall. Pwede na magkasama ang mga hintil at mga Hudyo. Yun yung ginawa ng ating Panginoon. Nakakatuwa po ang alam ko, ang Israel, of course, halay ng bansa Amerika at bansa ng Pilipinas. Maganda po ang pagtanggap sa atin ng mga bansa Israel. Maganda po yung relasyon natin sa kanila. So, yan po ay sinasabi ng ating Panginoon ay sinira niya at tinanggal po niya yun ang ihiwalay. Yung pong relasyon ng church sa atin, maging sa Israel, yan po ay magkahiwalay. Israel and the church are separate in God's plan. Ang Israel, ang church ay church. Iba po yan. Iba ang panahon. Okay? Iba ang trato, no, ng ating Diyos na kapanahunan at pagtanggap at plano ng Diyos sa atin at sa kanila. No? Kaya, yung pong Israel at church, kapag tayo mag-i-interpret, titingnan po natin sa banatan. Kasi kanina ba ito sinasabi? Sa Israel ba o sa atin? At minsan, doon tayo nagkakamali. At minsan, yung kautusan sa kanila, ina-apply natin sa church. At minsan, pwede pong magkaroon ng tinatawag nating mga overlapping at saka medyo konting misinterpretation sa interpretasyon natin kapag in-apply natin yung buong New Testament at Old Testament sa church. At pag inalis natin yung tinatawag nating distinction sa mga Israel at iapasok natin sa atin sa New Testament Church. Kaya po, tama po, Israel and the church are separate in God's plan. Okay ba siya? Kaya siguro sa atin matatagal ng church,
tingnan natin, kanino ba talaga ito sinasabi? Sa kanila o sa atin? At marami po mga minsan na mga nakikita natin ang paniniwala ay actually sa kanila po sinasabi. Halimbawa, yung Matthew chapter 24. Marami nag-a-apply niyan kahit po sa ngayon. Pero pag tinignan yung context, meron pong prophecy dyan na darating po yan sa panahon darating na plano naman sa ibang maaring dispensation or events na darating. Kaya napakahalaga po na meron tayong kaisipan na pangunawa na ang Israel po ay iba sa atin. Pero siyempre sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa relasyon natin sa Diyos, isa na po, walang hintil, walang walang Israel, walang babae at lalaki. No? So yun po ang ibig sabihin niya. Ang kaligtasan po ng mga hintil, no? Makikita po natin na ang mga bansang Israel, na-provoke sila nung hindi nila tinanggap, may pagkasulat, yung kaligtasan mula sa ating Panginoon, no? Napunta po sa atin. Na ipasok tayo, nagkaroon ng fulfillment, yung kaligtasan, sa pagtanggi po ng Israel maging sa Misayas. Marahil yung iba ngayon hanggang naghihintay pa sa kanilang Misaya. No? Pero, it provoked Israel to jealousy and bring them to faith. Kaya maaari siguro po, yung mga sumampalataya dahilan po sa agintil ay pinasok po doon sa kaligtasan sa pagitan po ng ating Panginoon. Ano naman po yung future, yung Messianic Kingdom? Isa po sa sinasabi po sa future ng Israel na yung tinatawag pong restoration of the land. Ibabalik po yung kanilang lupa dahilan po doon sa covenant. At meron pong forgiveness o kapatawaran ng kasalanan at ganoon din po yung regathering of Israel and possession of the promised land in the future. In fact, ito nga po nangyari, yan po ay isa po sa promise. Old Testament prophecies and covenants from the foundation, not just Revelation 20. Ibig sabihin, hindi lamang po sa Revelation na babanggit, maging po sa lumang tipan. Ngayon pa nga po, kung tinatawag ng Messianic Kingdom, ay darating po sa kanya po. Bagamat sinabi po yan dun sa Old Testament. Restoration and reign. Of course, sa panahon po ay sa Davidic Covenant, sa lahi po ni David, manggagaling po ang Messiah. Kaya po ang ating Panginoon, di ba, anak ni David, maawa ka sa amin, di ba? Pagalingin mo kami, tawag po siyang Son of David. Kasi pinangako sa kanila na ang trono ni David ay babalik hanggang sa tatapos-tapusan. Eternal promise of David's throne. And of course, in Jerusalem as the center of global worship and instruction. Hindi po ba sa Revelation mababasa natin, no? The new earth, the new Jerusalem, diba, ay lumakaba mula sa langit. So, ano yung Jerusalem? Ayun, tapos na pala tayo. Okay. Ito po yung tinatawag nating outline. No? Meron pong mga wala dito na mga detalye, pero pwede po natin itanong at mapag-usapan natin kahit po sa prayer meeting kung saan yun. No? Yung eternity past, of course, yung sa lumang tipan, kasama na rin dyan siguro yung pagkalika ng sa Genesis 1:1, being God created heaven and earth, and then of course, nagkaroon ng Israel, at saka yung Old Testament. Then of course, yung pagdating ng ating Panginoon at pinako siya. Nakikita po ba natin yan? Yung crucifixion at saka yung resurrection. Alam po niyo, pag nag-aaral kayo ng tungkol sa Israel at saka sa future, kasama po yung pagdating ng ating Panginoon dyan at saka nung kanyang resurrection. Kasi yan din po ay propesya sa mangyayaring ito. Kaya yung pagdating ng ating Panginoon, more than 2,000 years ago, no, ay kasama po doon po sa tinatawag na outline sa mangyayari at magiging basihan natin dito po sa darating. Kaya kung tanong, kung hindi dumating ang ating Panginoon,
Kailan po ang church? At kailan po ang kaligtasan natin, di ba? Kailan ang future natin? Kailan yung rapture? Sa mga tao na hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay dumating na. So, ano ang magiging basehan nila sa mga darating na mga tinatawag na future events? Tayo po, dahil sa salita ng Panginoon, na nabuo na at nandito na, at pagdating ng ating Panginoon, now we can at least calculate and see the outline of the future events. Yung tinatawag na eschatology. Kaya yung pagdating ng ating Panginoon, pag-akyat niya, ipinangako niya, dumating na Banal na Espiritu. Then, of course, yung church. Ano na? At pagkatapos ng church, isinulat nila Pablo yung tinatawag na rapture. Di ba napag-usapan natin yan? Na tayo po ay aagawin. Sa rapture po sa taas, dun sa church in heaven, yung ibig sabihin yung church, nandun na po tayo, nandun na po yung mga reward. Nandun po yung tinatawag na bima, o yung tinatawag na paghatol ng ating Panginoon sa atin. Hindi po yung great white throne, dito po yun. Okay? Tapos yung second coming, yung kasama po tayo sa pag-ahari, yung tinatawag na 1,000 years. Yung pong 7 years, habang nasa taas tayo, pagtapos ng rapture, tribulation. Tapos po, Messiah's Kingdom, 1,000 years. Yung tanong mo, Gog and Magog, dito yun. Yan, nahatulan sila. Yung Armageddon, banda dito, sa second coming na, sa 1,000 years. Dito yung Armageddon. Tapos sila, dito. Dito po yung Great White Throne. At pagkatapos, eternity, new heavens, and new earth. So matagal pa. Mabubuhay pa tayo. 1,000 years and so forth. No? At tayo bibigyan ng bagong katawan ng tandaan natin. At mabubuhay tayo kasama ng ating Panginoon. Hanggang papunta na tayo rito. At tayo po nakasama ng ating Panginoon. Back pa tayo. In fact, nagkaroon po ako ng lalong pag-interes sa pag-aaral sa Israel. Ng mga ibang mga nakita ng mga theologian, yung iba nagsulat ng papers diyan. Kasi mas lalo mong maliliwanagan ang mga bagay na darating kapag pinag-aralan natin, of course, ang kanyang kasulatan, ang prophecy, at saka siyempre, ang Israel. Mga kapatid, baka hindi po natin alam ang buong testament natin tungkol saan? Sa Israel. From Genesis, of course, sinulat siya ni Moses na hanggang dumating ang ating Panginoon. At hanggang pagdating ng Panginoon, sila pa din. Yung mga Hudyo, sila din po yung mga Hebrew. At siyempre, yung bansang Israel, sila po yun. At yan po ang lahi. At ang kaligtasan natin, salamat sa ating Panginoon, ay mula sa ating Panginoon. Katuparan ng pangako ng Diyos, na bibigyan tayo ng tagapagligtas, sila din. At yan ay nangyari sa pagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga ni Pablo, tayo po ay na-adapt. Tayo po ay na-graft. Ibig sabihin, na-edicate. Tayo po ay nailapit. Tayo din po ay tinawag yung church na maligtas sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung pangako sa lumang tipan na papapala sa Israel, pati na sa ibang mga bansa, kasama po tayo. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya po natin ito, tayo po. Maraming salamat po sa mga ito. Salamat po sa inyong mga pangako, inyong mga kapahayagan at mga propesiya. At nakita po namin ay bahagi kami kasama sa inyong mga pangako at pagkakataon.
lalo na po sa inyong iglesia sa Buksan Church. Maghihintay po kami sa inyong pangalawang pagmamahal. At anumang oras, alam po namin, kung darating din na tinatawag na pag-agaw ng pagmamahal. Sapagkat kami ay sumampalataya ang inyong pinag. Dalangin po namin ang bawat sa puso sa amin na ito po ay maging kalakasan ng aming pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng malalim na pagkaunawa at malalim na pananampalataya sa inyo upang kami ay makasunod at makapamuhay tulad ng aming Panginoon. Salamat sa inyong Panginoon. Salamat sa inyong pagligtas at sa inyong pagpapilip at sa inyong pagdatingka para sa mga. Pinapuri na po namin sa namin at pinataas sa ilang pangalan sa Panginoon Jesus. Amen. Pili po tayo po. Kasi ito po ito yung ating paghandog. Tayo po ay handa sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, of course, alam po natin kapapatan at kapitiyan ng ating Panginoon ang kailan namin sa po ay hindi napupulang sa atin. Marami pa nga po sa atin. Bigay po niya kung hindi po naman. Bigay namin ang ating. So, sa sinuman po na sa kaloob, nagkakaloob po ay of course gusto natin ulitin na sa Sabado tayo po sa Rogers at alas 4 po ng hapon yan. Then Lord willing, after that week, after sa Sabado, the following week, Lord willing, kung okay na po yung magagawa ng mga kapatid ni SJ, then po sa kanila, pag-uusapan po namin kung ano ang decision niya at ano ang gagawin po natin. Of course, ang decision po yan ay nasa mag-asawa pa rin. Nasa kanila po. Ganun pa man, ipanalangin po natin yan. Lalo na po yung gawain natin sa Sabado. So, magsama-sama po tayo muli. Of course, everyone is invited to join us, Kenny Rogers, in dati nating lugar. No? At least, meron po tayong slot dyan bago po tayo pumunta din sa ating lugar. So, yun po yung ating announcement. May Lord Supper din tayo na dadausin sa Kenny Rogers sa Saturday. So, we'll be having our Lord Supper din for Saturday. So, sama po natin, atibitahin po natin ang ating mga kapatid at yung iba sa Kenny Rogers. At ang ating pong speaker dyan ay kapatid ng din. Kaya po natin, tumayo ba po sa ating pangwakas na Lord, muli po, salamat sa inyong kabutihan sa amin. Pagpalain po ninyo sa inyong mga kapatid, tanggapin niyo ang inyong biyaya at yung biyaya mula sa ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos sa araw na ito at sa araw ng bukas at sa araw na ang inyong pamilya, ang inyong mga anak at ang inyong sambahayan ay pagpapalain ng Diyos. Iingatan kayo. Pagagalingin ang inyong nasukat at ibibigay ang inyong pangailangan. Alaman ang inyong pag-aalala, alaman ang inyong pangailangan at pangailangan. Bibigyan kayo ng kapayapaan ang Diyos sa pagitan ng ating Panginoon Jesus. Ang galing at Father and the Son and the Holy Spirit. Every time we say, Amen. God bless po sa atin. Also sing, thank you, Lord. Come before today. I come before you today. There's just one thing I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me.
outstretched arms. I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with song of praise, with a outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank